Mars! Welcome back to my channel, Karin Scoop Station here. Pagkatapos nga kay Aiko Melendez na vlog, nag-guest naman ngayon si Ma'am Sylvia Sanchez kay Aster Amoyo sa YouTube channel nito na TikTok. Dito ay ibinahagi ni Ma'am Sylvia Sanchez ang pinagmulan niya at naranasan niya nung siya ay bata pa hanggang siya ay kung ano ang meron siya ngayon. Ibinahagi rin niya dito ang pag-uumpisa ng kung paano nag-umpisa ang kanyang mga anak sa showbiz o paano pumasok sa showbiz ang kanyang mga anak. Una ngang ibinahagi ni Ma'am Sylvia Sanchez ang buhay nila noon sa Nasipit, Agusan del Sur. Taga Mindanao po si Ma'am Sylvia Sanchez. Kababayan ko po si Ma'am Sylvia Sanchez. Pareho po kaming Bisaya. And dito ay grade 5 pa lang daw siya ay iniwan na sila ng kanyang ama. May mga bali 6 ang anak ng kanyang ina. Naibahagi niya rin dito na nung hindi pa naghiwalay ang kanyang mga magulang ay maganda naman ang kanilang pamumuhay dahil ang kanyang ama ay seaman. Nagbago nga lang ang buhay nila nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. Tanging nanay na lang nila ang tumaguyod at nagpalaki sa kanilang magkakapatid. Kaya growing up, nakikita ni Ma'am Sylvia Sanchez kung gaano kahirap ang buhay. Kaya sabi niya sa kanyang nanay na aalis siya sa Nasipit, Agusan del Sur upang magtrabaho. Babalik siya na siya ay may dalang pera at bibigyan daw niya ng magandang buhay ang kanyang ina at mga kapatid. Lalampasan daw niya kung ano ang binigay ng kanyang ama. Nangyari naman lahat yon dahil nakikita rin naman natin kung gaano kamahal ni Ma'am Sylvia Sanchez ang kanyang mga kapatid, lalong-lalo niya ang kanyang nanay. Lagi po niya itong binibisita at sa katunayan nga ay pinagawa niya ito ng bahay. Growing up sila Arjo Atayde, dinadala, mga maliliit pa lang daw sila Ria, dinadala na niya doon sa kanyang probinsya kung saan siya lumaki upang mamulat sa ibang mundo dahil nakasanayan nga nila Arjo dahil lumaki silang maganda ang kanilang nakagisnang pamilya. Nag-aral sa magandang paaralan kaya pinamulat naman ni Ma'am Sylvia Sanchez ang buhay na kung ano meron siya. Kaya pala ganun na lang sila Arjo. Ang ganda ng training. Kaya hanggang ngayon ay talagang matulungin itong sina Arjo at Ria at alam na nila. Kasi growing up daw, nagtataka sila na bakit yung mga bata ay kumakatok, nangihingi daw ng food. At dito nga, kinuwento ni Ma'am Sylvia Sanchez na ang buhay ng tao ay may dalawang kategory. Isang mayaman, ang pamilya may isang mayaman at isang mahirap. Kaya dinala niya ito sa kanyang lugar para makita kung ano talaga. At kwento pa ni Ma'am Sylvia Sanchez, hanggang ngayon ay nagbibigay ng tulong sina Arjo sa probinsya kung saan lumaki si Ma'am Sylvia Sanchez. Kaya hindi na rin madali kay Arjo Atayde na pumasok sa sa mundo ng politika dahil meron na ring background si Arjo Atayde. Kaya rin naman siya nanalo dahil napakabait at dahil din ang nanay niya ay napakabait. About naman sa pag-artista, ang gusto kasi ni Ma'am Sylvia Sanchez ay matapos muna sila ng pag-aaral. Kaya kahit daw gustong-gusto na ni Arjo na mag-artista, gustong-gusto ni Ma'am Sylvia Sanchez na tapusin muna ang pag-aaral. Nagre-rebelde nga daw itong Arjo dahil gustong-gusto na yung pumasok sa pag-artista. Pinayagan naman daw niya pumasok pala ito si Arjo sa Ang TV noon. Kaso lang sabi ni Ma'am Sylvia Sanchez, pag bumaba ang grades mo, aalis ka sa Ang TV, ay bumaba daw ang kanyang grade.
Pero nung nakitaan at nung bumalik na nga, nakapagtapos na talaga sa Arjo, nakita nila mag-asawa na talagang magaling pala talaga si Arjo. Kita naman natin na talagang mabibilib ka talaga sa acting skills ni Arjo Atayde. Kaya nga sabi ni Ma'am Silvia Sanchez, sa kanya daw talaga nagmana ang kanyang mga anak dahil lahat na sila ngayon may ando na sa si 'di ba pinakahuli ay si Jella nasa na din sa showbiz at ang kanyang bunso ay gustong maging singer naman daw, rockista ang gusto. Ay binahagi rin ni Ma'am Silvia Sanchez na siya ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi niya natapos ang high school kaya gustong-gusto niya mangyari sa kanyang mga anak na makapagtapos ito ng high school. Ayan. At umabot pa ng 3 dekada si Ma'am Silvia Sanchez upang mabigyan ng lead role. At dito nga sa yung teleserye niya ng The Greatest Love, dito daw ay nakakuha siya ng 11 Best Actress Awards, mga Mars. Akalain mo yun in one project. Ang dami yung nakuha. Nagsunod-sunod. Hindi ako nagkakamali. 2016 pala yung The Greatest Love. Doon lang siya nabigyan at tumatak talaga sa kanya. At umabot talaga siya ng ilang dekada bago nabigyan o bago sumikat talaga. Dahil ang mga role lang naman ni Ma'am Silvia Sanchez yung nanay, naalala ko pa nga yung sa Mula sa Puso, kontrabida siya doon naalala ko talaga yun. Sinabi rin ni Ma'am Silvia Sanchez sa kanyang nanay na, yun nga, gusto niya na gampanan ang pagiging tatay sa pamilya. Pero yun nga, nagawa naman niya lahat. Pero yung pagmamahal ng isang tatay at asawa para sa kanyang nanay ay hindi niya ito magawa. Ito lang ang kulang na hindi niya nagawa sa kanyang parents, ay sa kanyang nanay. Sa kasamang palad ay ang tatay ni Ma'am Silvia Sanchez ay pumanaw na po. Kaya move on na sila. Hindi na niya na ito nakita. Basta hindi na niya nakita kung nasaan na ang kanyang ama. Tapos hiningan din siya ng message tungkol sa mga anak niya. Lalong-lalo na sa mag-asawang Arjo at Maine, kung ano ang maipapayo niya. Sabi niya, andito lang ako sa tabi niyo, bahala kayo, buhay niyo yan, di ko kayo pakikialaman. Basta pag may problema kayo, pwede niyo akong kausapin. Nanay ako, hanggat sa huling hininga, andito ako sa tabi niyo. Hindi ko kayo pababayaan, alam niyo yan mga anak. Ganon din ang message niya kina Ria at Zanjo na malapit na ring ikasal. At ang sabi niya, may payo pa si Ma'am Silvia Sanchez na ito ang sabi niya, huwag niyong hayaan na merong magsasabi sa inyo na hindi mo kayang marating o maabot ang pangarap mo o dahil walang pwedeng makagawa nun kundi ikaw lang at walang pwedeng magsabi sa iyo na hindi mo kaya, ikaw lang yan. So kung meron kang gustong marating, tiyaga, dasal, dedikasyon, and focus, yun ang gawin mo talaga. Huwag kayong sumuko dahil hindi ako sinukuan ng Diyos. Ibig sabihin ni Ma'am Silvia Sanchez na hindi siya nawalan ng pag-asa. Kaya umabot ang 30 years bago siya nakilala talaga bilang artista at nabigyan ng magandang mga projects at naging lead role siya. And dagdag pa niya na si Arjo pala, ang pinakagusto pala talaga ni Arjo ay dancing. Ang nagtuloy na nga lang si Jella, bago pa ang pag-artista, dancers na pala itong Arjo Atayde. Kaya pala nung nag-guest ito sa show dati ni Maine ay sumayaw ito at magaling naman talagang sumayaw si Arjo Atayde dahil may mga video na i-share niya si Jella sa kanyang Instagram account. At dagdag pa ni Ma'am Silvia Sanchez, naghiwalay pala dati sila ng kanyang asawa na si Mr. Art Atayde at muli lang nagkabalikan at hanggang ngayon ay umabot na po sila ng 20 years. Yun nga, naisabi na rin naman niya ito kay Aiko Melendez sa vlog na sinabi niya sa kanyang mga anak na
dalhan nyo ako, uwian nyo ako ng maganda at mabuting tao, yung mapapangasawa, yung makakasama nila sa buhay. At tama naman din dahil ang napangasawa ni Arjo ay napakabuting tao. Ito ay si Maine Mendoza at si Zanjo daw ay napaka mabuti ring tao. At sa mga nagtatanong kung bakit hindi nakikita ang parents ni Zanjo, dahil hindi naman ma-showbiz ang parents ni Zanjo, kaya hindi ito pinapakita ni Zanjo sa kanyang Instagram account kasi private person po ang side ni Zanjo, kaya pinapakita lang talaga ni Zanjo yung farm nila sa Batangas ba yun, yung bahay nila, okay ang buhay ni Zanjo Marudo. Kaya sa mga nagtatanong dyan, very private po ang makikita nilang natin ang parents si Zanjo pag namamanhika na at ikakasal na sila ni Rhea Ataide and Zanjo Marudo. Napakaganda, bilib ako doon sa training ni Ma'am Sylvia Sanchez sa kanyang mga anak na iminulat niya sa ibang mundo ang kanyang mga anak para kasi na nga daw maraming tanong, bata growing up, puro tanong, maraming tanong kung bakit ganito ang buhay nila, sige nagtataka kasi ganda nga ng buhay nila, lumaki sila ng ganon. Kaya naman na-train talaga sila Arjo and Rhea at iba pa niyang mga anak doon sa province life na nakita nila na may ganon palang buhay na hanggang ngayon ay dala-dala nila at payo din niya sa kanyang mga anak na maging magalang at mapagmahal sa hindi lang sa kapwa-artista, lahat mula sa laylayan, mahalin mo yan at respetuhin at pakikisama. Yan, totoo naman din. Pag marunong ka makisama, walang problema sa iyo. Number 1 talaga yan. Kahit saan ka mapunta, tamang-tama. Talagang si Ma'am Sylvia Sanchez, lahat ng mga artista, love siya, mahal siya. Dahil napaka mabait niya itong si Ma'am Sylvia Sanchez. At pag minahal ka, mahal ka talaga. Walang tawag niyan plastic. Dahil mahal ka talaga niya. Pag siya ang naging kaibigan mo. Kasi meron din akong kaibigan na kilala ang best friend ni Ma'am Sylvia Sanchez. Na talagang mabait po talaga si Ma'am Sylvia Sanchez. And saludo ako sa mga ginawa niya sa kanyang mga anak at pati si Maine, lagi yung sinasabi na mahal daw niya ang kanyang biyanan at lagi rin sinasabi ni Ma'am Sylvia Sanchez na masaya siya na si Maine Mendoza ang napangasawa ng kanyang anak dahil napakabait na tao ni Maine Mendoza. And that's it mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoops. Kung gusto nyo mapanood ang buong interview na yan, visit nyo ang vlog ni TikTok with Aster Amoyo. Bye! Shoutout Armenian!